maging sa aming klase ngayon, na sana po ay wag mag-brown out at maging sa aming klase, wag po sanang mawalan ng internet connection. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Nicola, for the very good opening prayer. Sana nga wag mag-brown out and sana walang maging rimalaso para tuloy-tuloy tayo. So, yung mga hinanap ko last time, remember their names? Andito ba sila ngayon? Ang naalala ko lang kasi si Kyle. Andito na ba si Kyle? Sabi si Mr. Dante Labor ang in charge kay Kyle. So, na-message ko sila. Sabi ni Dante, meron man daw po si Kyle and can attend sa ating online. But I guess wala pa dito yung name niya. And the rest of the names na binanggit ko last time, hopefully they are here now or they can follow us kahit medyo malate sila, basta makapasok kasi sayang ng information na pwede natin madagdag. Okay, so again, good morning, grade 12. Morning, sir. Good morning. Thank Good morning, sir. Meron Good morning. bang bad ang morning? Meron bang not feeling well? Hopefully none. Meron bang hindi maayos ang kalalagayan ngayon? Kung kayo ay may mga masamang pakiramdam, you can PM me, ha? I understand yung mga working student natin, may mga pinayagan ako, may mga binigyan ako ng tips or pwede nilang gawin. Kasi meron sa grade 12 na mga working student and kahapon nagkaroon kami ng faculty meeting at inopen ko to. Sabi ko, I understand yung mga working student kasi kahapon didiscuss din namin ang Google Classroom and even the Gmeet. So, I think i-apply siya from grade 10, 11, and 12. So, maybe from other subjects, baka magsimula na din kayong mag-online class sa inyong ibang subject. Or kung hindi man ngayon, maybe after the academic break or maybe after the first semester, magkakaroon kayo ng inyong online class sa ibang klase. Kung hindi man, at least yung Google Classroom, malaking tulong na din yon for you and for me as your teacher kasi sa checking, napaka-organized niya, napakabilis na. Okay? So, ano yung yesterday, binulabog siguro kayo ng mga reminders o the last day, reminders from the Google Classroom, di ba? Kasi nag-send sila sa inbox, biglang napop up siguro sa phone nyo. May napop up na sinasabi doon ay deadline o kaya you need to submit. Submission is until this time only. Okay? So, upon checking or upon initial viewing of our Google Classroom, ay some of you ay mga nahihirapan yatang gumawa. And I understand naman po yan. And compared to other week, mas marami akong na-receive na PM this week. At gusto ko po yun, ha? Gusto ko po yun. Huwag niyong isiping nakukulitan ako sa inyo. Siguro, sometimes, I cannot address you right after you text me, ay nakakapagsagot na ako. Maybe hindi ako nakakasagot agad. Maybe nasa labas ako, driving, or may ginagawa akong iba. But I see to it na after naman, nabigant ako or baka nagkatulog na ako pagka umaga, nagre-reply po ako sa inyo. Kaya lang, kung hindi nga tayo na-reply agad, i-PM nyo pa ako ulit. Or you can mention me at the group chat, sa Entrep group chat, na sir, may PM po ako kasi baka yung name mo nasa message request. Meron ba kang gano'n, nasa message request, kaya hindi ko siya na-entertain agad. Pero nagre-reply ako. Gusto ko po yun na nag-PM kayo para kayo ay ma-assist kung ano pa ang kailangan ninyo. Actually, the assignment dated deadline yesterday, class ginagawa nating deadline ay Wednesday, it's because
Wednesday ang release ng module. Parang may 1 week kayo to prepare. And may kahirapan talaga yung part na pinagawa ko sa inyo. And I understand and I congratulate yung mga may effort na talagang nakita ko nagsulat, gumawa. Okay? So I will grade your output and dun sa mga wala pa, pwede kayong humabol. Class, I'm not expecting a perfect output from this subject ha. Hindi ko hindi ko ini-expect na kayo ay very good in grammar. Hindi ko ini-expect na kayo ay very good in how do you write or the style or the on how you present your business plan. Hindi ako particular doon. Kasi una, syempre naninibago ako kasi may mga kilala ko sa inyo na, ba, ang galing pa rin ito magsulat. O baka, uy, ang galing pa rin ito magpasulat. O baka nagpagawa lang ito, ganito. Hindi ko naman kayo ma-judge or ma-grade sa ganong bagay. But as long na nagsasubmit kayo sa akin, basta yan ay gawa ninyo o yan ay pinaghirapan ninyo, yan ay tatanggapin ko po. Maging late man yan, tatanggapin ko pa rin yan. Okay? Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, iba din yun sa mga, iba din yung grade ko naman syempre sa mga on-time nagsasubmit. Pero kung di nga kayo on time makapag-submit, sabi ko, i-consider ko pa rin kayo. Pero may kondisyon tayo. Kailangan nyo akong i-PM. Halimbawa, sir, kinailangan ko pong mag-extend kasi po talagang ako lang po ang bantay ng aking kapatid. Kukonsider ko yan. Okay, sir, kinailangan ko po kasi kami po ay nag-ani. Ako po ay kinailangan bilang extra worker ng aming palayan. Kukonsider ko yan. Kaya lang, yung iba kasi sa inyo, di naman kasi kayo nag-PPM. Yung PM naman, hindi naman mababasa yun ng classmate ninyo. PM nyo lang po ako para alam ko yung sitwasyon ninyo. Sir, malapit na po ako matapos, kaya lang talagang pinaplansya ko na lang po kasi gusto ko po talaga ay bago ko ipasa ay maayos na maayos. Kahit okay or kahit thumb mark, ma-reply ako sa inyo. Kung hindi man ako makareply ng words, kung naka-reply lang ako ng okay, huwag nyo isipin, si sir naman, ang tipid mag-reply, haba-haba ng sinabi ko. Nag-okay lang. It's okay lang po ha. Ibig sabihin talaga nun, okay lang sa akin. Or baka busy lang din ako, kaya nag-okay lang ako. But if I have time, I will add additional message para makita ninyo or mabasa po ninyo. Okay? So, remember, yung pinagawa ko po sa inyo, let me share my screen first. Okay. Doon sa mga hindi pa po nag-attendance, PM or chat your names at the chat box kasi ini-screenshot ko siya time to time. Okay, the class work. Tingnan niyo muna, tingnan natin muna ito ha. May deadline kayo kahapon hanggang midnight, tsaka may deadline din kayo sa 13. Sir, yung pinagawa mo sa aming business plan activity to parang related din naman sa business plan introduction. Actually, it is related. Pero dito, medyo mas bomba ako sa activity to. Ang dami ko sa inyong hiningi. The business concept and the business model, the vision, mission, objectives, and performance targets. Pero 2 weeks ko po ito sa inyong binigay. Ha? Remember ha? Hindi ko to 1 week lang. Kasi ito ay nakapost na 2 weeks ago. Okay? Tulad po nito, magdadadyan siya sa 30, nakapost na ito last week pa. Kaya you have 2 weeks and I believe naman in 2 weeks kaya nyo makasimula. Kung ano yung simulan nyo, di isubmit nyo na. So out of 49, merong 24 na nakapag-submit at merong 25 na unsubmitted. So, thank you for the submission. Meron din pala yatang mga nag-comments. Private message na lang. Okay, so ito po yung mga nakapag-submit. Okay? If you see your name or if you can see your name, you can react
right away, agad-agad, mag-react na kayo. Yung iba may nakita na akong mga logo ha, or the pictures ha. Okay, sige. Okay po yun sa akin. And wait for my comments. Magko-comment ako dun sa mga yon. I will send you na lang. Okay, turn in, turn in. Ayan. Lahat naka-turn in. Wala pang turn late. Ibig sabihin, wala pang done late. Ibig sabihin, wala pang nasubmit ng late sa activity na ito. And again, I will mention your names or I will let you see your names kung wala yung mga names nyo dyan. Andyan po kayo. Asa na po yung inyong mga output? Submitan nyo po ako kahit hindi tapos o kahit hindi sobrang ganda kaysa sa wala kayong sinasubmit ha. Yun ang tip ko sa inyo class kasi mahirap sa aking mag-grade kung wala akong basis. Okay? Tingnan nyo sa grades ninyo. Lalabas yan dito. Kung pinerfect ninyo, pag sinabing pinerfect ninyong missing, magtaka po kayo. Tignan nyo, nagmumula-mula, missing. Yung iba late. At least late. Isa lang ang missing. Dalawa. Pero tignan yung iba ditong pangalan. Perfect red. Perfect missing. Ano po, wala man ako nare-receive sa inyong mga PM. From these people. I'm telling you ha, it's not my fault na kung kayo kasi I keep on reminding you. Sige akong kulit. Puro missing. Perfect missing. Dalawa. I will mention the names of perfect missing for you to double time. Okay? Si Chelsea, perfect missing. Flores, Diana. Si Diana nagpaset ito nung sa first activity. Pero sabi ko nga, ihabol ninyo, i-post ninyo pa din sa classroom para okay tayo. Si Miss Ben Consejo, perfect missing. Intoy, Laude, Janine, Jason Bueke, JC Almario, Jeanette, Layan, Rex. Si Miss Burke may nagsinabit ito dun sa isa pero sa messenger ko na i-send. Kaya I suggest i-attach din para walang missing. I-turn in nyo din. O kaya i-mark as done. Diba pag nagsasabit kayo, mark as done. Diniscuss ko na yan the last time. Diniscuss ko na po yan. Okay? Ang sunod mong assignment, ito, balikan ko muna pala ito. Itong business goals, vision, mission, objective, and performance target. Meron po tayo nitong example dun sa PowerPoint na nilagay ko, yung gamit yung Coca-Cola company yata yun. Nasa PowerPoint po natin yan. Ay, anong company ba yun? Para sigurado tayo. Yung example natin, itong double happiness, Coca-Cola, mali pala ako. Pero happiness kasi Coca-Cola ang naalala ko. Yung double happiness. Yun yung example na isinend natin sa inyo. Oops. Balik ako dun sa aking pinipasal kanina. Ayan. How about sir yung business concept and business model? Ito ay hinimay ko po ito sa inyo nung nasa PowerPoint. Diniscuss ko po ito sa inyo. And I'm not expecting naman na sobrang ganda. Kaya lang meron dapat kayong konsepto o model na ginawa para sa inyong BP. Okay? At ang hihingin ko naman na submission for the next week. Meron na nga po sa ating nagpasang isa. Pero ito ay 13 pa. Pwede pa naman ninyong mamark as unsubmit. Pwede nyo pang i-edit kung sakali. Ang sabi ko naman dito, prepare the introduction of section of your business plan. The cover page of your final output will appear below. Use the guide format of the introduction section of the business plan. Ito yung format. Kaya lang, mas maganda class ito kung bubukasan nyo. Okay? Sabi ko dito, note, paki-open po ang file,
para pwede nyo edit na lang, then attach po ninyo ulit. Alin pong file? Ito po, pwede nyo po itong i-open kasi dito class, dito kasi na nakikita ninyo, hindi siya buo. I mean, naka-word siya, naka-type lang siya. Dito, talagang pwede nyo siyang i-type na sa loob. Erase ito, palitan na lang, mayroon na din border. O, di ba? Madagdag na lang kayo dyan, ma-type na lang kayo, ma-type. Okay? And you will be graded according to that rubric. O, ito po yung hinihingi ko sa inyo by October 13. Hopefully na-download na or nasisimula na. Class technique. Some of you ay walang ways. Ibig ko sabihin ay walang cellphone, walang laptop. Okay lang po yun. So, kailangan ko pa po bang mag-internet shop para ko yung makagawa niyan? Ay kung may pang-internet shop ka, sige po. Pero kung wala kang pang-internet shop, baka naman ikaw ay friendly. Baka naman ikaw may kaibigan. Makitype ka or i-type mo na sa messenger yung mga i-input mo. Aayusin mo na lang sa laptop, ma-submit mo. O kung wala ka talagang maayos sa laptop, isulat mo sa papel. Kung talagang walang-wala. Kasi sa computer, pwede mong idagdag na lang isingit. Pero kung walang-wala, isulat mo sa papel. Isulat mo sa bond paper. Then picturean mong malinaw-linaw, isend mo sa akin. And I will understand. Walang bearing yung naka-computer o naka-handwritten. Yung laman ang titingnan ko dun. Pero for your convenient, sinasuggest ko yung soft copy o naka-digitalize o naka-computerize. Ay kung walang-wala talagang ways, ay di mano-mano isulat. Sir, mahirap po na isulat. Ay no choice ka na iho-iha. Ando na tayo sa survival stage or namimili ka lang makagawa ka o hindi ka makagawa. Ay kung no choice ka na, ay kahit medyo mahirap, tiyagaan mo. Kasi makakaraos ka din kahit mahirap. Ang punto ko doon, nakakagawa ka. And I know some of you na talagang may ways naman pero hindi naman po nagsasubmit, hindi gumagawa. Taga-poblasyon lang yan. May signal naman. May laptop naman. Alam kong may cellphone. Pero ba't hindi nagsasubmit? Aba, ibang usapan yan. Hihirapin ka sa akin, class. What I mean, I know you, pero di ka nag-aasikaso. Aba, baka pa nag-aasikaso ka na, baka ayaw na kitang pag-asikasuhin. Anong ibig kong sabihin? Baka kung kailan ka magawa pag malapit nang matapos ang semester, imagine, sa card ninyo ang mag-a-appear ay dalawa. Di ba? You have your midterm grade and your final grade. Di po ba? O ngayon, kung i-60 kita doon, i-75 kita sa final, ay bagsak ka pa rin in the end. Kasi bakit? Ay, nagkasikaso ko lang naman ay nung patapos talaga yung semester. Ha? O, at hindi nyo ko masisisi pagdating sa bagay na yan kung ganyan ang style ninyo. Okay po? Kaya again, it will up to you kung kayo ay mag-aasikaso o hayaan nyong mag-failed sa klase o sa subject na ito. Class, I know na marami kayong kinakabalahan pa o ibang subject na ginagawa, pero please make time o kaya ay mag-time management. Okay po? Sige. Any question so far? May tanong po ba tayo? Hello? Wala po. Wala naman. Okay. Sir, nawala po. Ano nang nawala? Ako o kayo? Baka kayo po ang nawala. Okay? Andito pa po ako. Kaya hindi naman tayo siguro nawawala. Okay? Sige. Attendance po again. Ito lang po ang nasa attendance ko. Nakita niyo yung mga names nyo. Yan ang attendance ko. Kung wala kayo dyan, ibig sabihin ay nakikisilip lang kayo kasi di kayo nag-attendance. Paano po mag-chat? Nasa chat box po yan. Hanapin na lang po yung pang-chat. Okay?
So I will continue the discussion on our... Uy, Mr. Rex Donkey, I saw your name. Andiyan ka na pala po. Did you see your outputs? It's all perfect missing, ha? Habol-habol tayo, Rex, ha? Kaya yan. Mag-PM ka sa Po, akin sir. on how to assist you. Isama mo na yung mga friendship mo kasi I know some of your friends are also missing. Not only missing in the class but also missing in action and missing in outputs. Okay po? Mag-asikaso po, ha? Okay. So dito tayo nag-end last time. Correct me if I'm wrong. Sir, pang grade 11 pa po yung ginagamit mong module, ah. Okay. The DepEd issue, the entrepreneurship subject, binigay niya pang grade 11. But dito sa school natin, siya inan natin siya ng grade 12. Sir, dapat pala grade 11 pa namin kinuha ang subject mo, entrep, no? Walang pinagkaiba naman po yun. Wala naman pong ano yun. Wala naman pong inuna yun, una-una, okay lang po yun. Pero yun po kasi ay nangyayari po yun pag ABM subject ka, talagang dapat grade 11 pa lang strand kung ano ka nakukunin mo na yun. Okay po. So, saan tayo nag-end dito to be exact? Do you still remember? Sige nga class, saan tayo nag-end to be exact? Dito sa ating module 2. Please get your modules with you para makasabay din po kayo, maka-advance kayo kung anong sunod kong ipapakita para kayo ay makapag-participate ng maayos. Saan tayo nag-end? Saan dito? Sige, check yung modules. Anyone? Saan tayo nag-end? Na-check na? Medyo may karamihan yung module na yan. Saan tayo? Baka maulit ko naman ang discussion o baka naman may malagpasan ako. O mag-module 3 na ako. Okay na tayo sa module 2? I guess baka tapos naman na nga tayo sa module 2. Hello, class. Are you still with me? Yes, sir. Class? Yes, sir. Sir, sa global analysis po, How about the others? yun po yung natatandaan ko. Global analysis. Kumusta tayo dyan? Baka natutulog na yung iba nakahiga na. Okay? So... Sir. Oh, yes. Sige. Sir, pwede po ba tayo mag-start sa societal analysis po? Societal analysis po. Societal Societal analysis. analysis. That is Opo. your... Bakit ano saan yan? Page ano naka-page ko dyan? Dito, po? societal. Opo. Societal. Dito ba tayo nag-end? O dito, anong nangyari dito? This one. Tama po. Check your modules. Opo. Dito tayo mag-start for today. Okay na po? Chat okay at the chat box if we are okay and if you are already ready to start the discussion for today. I will wait your chat at the chat box. May I see? If you are ready, type okay. Si Grace pa lang ang ready. Mr. Ablaw is okay. Okay, sino pa? Yung iba, nasa CR pa. Andiyan na ba kayo? Okay. Let me see you're okay. If you are ready, start. I think majority is na ready naman na siguro ang majority. Okay. Sige po. Thank you for that participation.
Sige, simulan na natin ang discussion. You can add and you can ask me kung meron na kayo agad nakita at hindi na unawaan. Ha? Okay? So, we are about to discuss the societal analysis. When we say societal, the root word is, of course, the society. At pag pinagsinabing society, ano ba ang society? O society, sino ba yung mga composition yan? Tayo ba yan? Ito bang ating ginagalawan? As a whole, is this the society? And bakit kailangan nating i-analyze yan? And what is the relationship of that sa ating gagawing BP? Okay? So dito daw merong variables na kasama pag ina-analyze natin ang society. Okay? Ito po yung 6. This is patterned into DepEd. This 6. Meron kasing books na may 7, merong may 5, merong i-connect yung ibang force to kinompress into 3. But for the uniformity, again, we will use these 6 forces or these variables. Okay? Political, economic, socio-economic, technological, ecological, and legal. I think you have already read your notes or nakapag-advance reading na po kayo tungkol sa bagay na yan. And siguro naman okay na tayo. Okay? So, may mga nagpapakse pa lang. It's already 10:10. Nag-start po tayo 9:30. So, you miss already the first 40 minutes of discussion. So, next time, don't be late. Okay? May nakita ko nag-message. Ano pong page niyan, sir? Anong page po niyan sa module ninyo? Paki-check daw para ma-assess yung inyong mga 12 po. page. Page ano po? 12 po. 12. 12. Oh, sige. Paki-check po inyong modules on page 12. Kung wala kayo, baka nalimpasan kayo or hindi na ibigay yung printed. Okay na daw. Sige. Oh, we're good. Start na tayo. Ito class, mga forces na to, may kinalaman daw to sa magiging sa in relationship sa gagawin yung business. Bakit? Pwede ito maka-apekto eh. Diba? Siguro may mga idea kayo kung paano siya makaka-apekto. But these selected 6 variables may affect your business. Most business plans fail to mention the probable levels of effects of the various forces to the proposed business. Sabi ko kanina, maapektuhan po kayo nito. In what way? In what way po, sir? Okay? Sige. Dito tayo. Economic environment. When we say economic environment, the prevailing interest rate given by the most commercial industrial banks range between 10 to 12%, expected to increase 15% within a 2-year period because of the new monetary policy of the BSP. The move of the BSP has a substantial or very high effect on the financial operation of businesses that have high financial leverage. However, since the start-up capital requirements of the new business will be funded solely by the owners, the interest rate may appear to have a low effect on the proposed business. Income Filipino consumers, according to the latest data released by the NEDA or the NSO, have substantially increased, which has been attributed mainly to the new salary rates of all employees, both public and private, coupled with the high remittances of overseas contract workers. It's expected that remittance will continue to increase at the rate of 10% for the next 6 to 8 years, and this present trend on the disposable income may appear to have a high favorable effect on the operations of new business. Sir, sa dinami mong binasa, wala po akong naintindihan.
Simple lang class, ekonomiya. Ang ekonomiya, nakaka-apekto yan sa business nyo. Pag mataas ang palitan ng dolyar, pag mataas ang presyo ng gasolina, tataas din ang mga bilihin. Tandaan ninyo. Anong sabi itong, ano po ang ibig sabihin nitong 10 to 12% or to increase into 15%? And may nabanggit dito, the salary or the new salary rate of the employees. Tumataas ba yung sweldo ng mga manggagawa? Tumataas ba yung sweldo ng mga empleyado? O baka naman tumataas lang yung bilihin, pero yung pong sahod ay di naman tumataas. Maybe yes, maybe no. O kung tinaasan naman po yung sahod, tumaas naman din naman yung bilihin. So baliwala din po yung pagtaas, di namin maramdaman. Class, pag bagsak ang ekonomiya, bagsak ang bansa, anong pangpapasahod? Kung walang sahod ang mga empleyado, wala silang pambili. Kung walang pambili ang mga tao, paano ang negosyo? Paano ang pinili mong negosyo? Class, I will tell the relationship ha. Pabababain ko yung level kasi dami niyang sinabi dito. Okay. Ikaw, kunwari, si Mr. A ay isang normal na manggagawa. When we say normal na manggagawa, ay pag pumasok siya sa trabaho, may kita siya, may sahod siya. Let's say, kumikita siya ng 200 pesos a day. Okay? 200 pesos a day, kunwari. Pag siya ay absent at nagkasakit siya, wala siyang 200. Pag pumasok siya, may 200 siya. Sa loob ng isang buwan, meron tayong 30 days. Wala siyang day off. Pumasok siya lahat ng 30 days na perfect niya. Sa madaling sabi, sa loob ng isang buwan, may 6,000 siya. Okay? Malinaw yung class ha? Si Mr. A, may trabaho, arawan. Binabayaran siyang 200 pesos. Magtrabaho siyang 30 araw o isang buwan, sa madaling sabi, may 6,000 siya pagkatapos ng isang buwan. Si Mr. A, may 5 anak. Si Mr. A, may 5 anak. Nagbabayad siya ng renta ng bahay, ng tubig, ng ilaw. Nag-aaral yung mga anak niya. Yung 6,000 niya, yung 5,000, napupunta sa mga bayarin. Sa mga bayarin niya. Ibig sabihin, meron na lang siya natitirang 1,000 para sa pagkain. Hinahati-hati niya yung 1,000. Everyday, hinahati-hati niya para magkasya o nagtatanim siya para meron silang pangkain. Pero pag wala siyang pangkain, ay di wala siyang makain. Ibig sabihin, mahirap ang buhay ni Mr. A. Nagkaroon ng pandemic tulad ditong COVID. Hindi siya makalabas kasi una, wala siyang masakyan kasi walang biyahe. Hindi siya makatawag-trabaho. Bagsak ang ekonomiya. Ibig sabihin yung kanyang tinatrabahuhan, nagsarado pa. Ibig sabihin, paano yung, alam si Mr. A dati, bumibili siya ng, yung pera niyang kinikita, binibili niya dati doon sa company A o company B. Ay dahil wala siyang trabaho, wala na siya ngayong pambili sa company B. Sa madaling sabi, yung economic na pinag-uusapan, ekonomiya, bumagsak yung ekonomiya, gusto niya man magtrabaho eh. Malakas man siya, wala man siyang sakit. Gusto niya magtrabaho. Gusto pa niya mag-overtime. Pero nung bumagsak yung ekonomiya, apektado yung negosyo ni company A, ni company B, apektado din yung manggagawa na si Mr. A. Ibig sabihin, nagmumultiple effect. Ibig sabihin, yung epekto dun sa isa, dumadami, kumakalat. Yung epekto sa negosyo, kumalat. Yung epekto doon sa business, naapektuhan. Walang kita si business, walang kita yung mamimili, walang kita si Mr. A, walang kita si Company A. Bagsak ang ekonomiya. Sir, ibig pong bang sabihin, kailangan ko laking i-determine or i-consider sa economic or sa economy? Yes. You need to consider it always. Bakit, sir? Ayun na nga po, sinabi ko na, di ba? Kahit ba kailangan mo siyang i-consider? Kasi halimbawa ngayon may pandemic, sa tingin mo ba napakagandang magsimula ng negosyo na ngayong may pandemic? Anong example, sir? Halimbawa, bawal lumabas ang mga bata ngayon, bawal lumabas ang mga senior citizen. At ang pinaplano mong bukasang negosyo is for kids. Halimbawa ay
game store, halimbawa ay parang play store, laruan kung saan pwedeng maglaro yung mga bata, pwede silang mag-basketball, pwedeng mag-ano, tulad baga ng sa World of Fun. Sa tingin ninyo yung mga mall ngayon, may World of Fun, may pumapasok ba? Wala. Kasi bawal sa mall ang mga bata. Kung ganoon ang gusto mong business at hindi mo consider ang ekonomiya natin ngayon na bagsak or wala, bawal sa mga bata, sino ang magiging customer mo? Para ka nagtapon ng pera. Okay? So you need to consider always the economic environment. Tingnan mo, pag mahal ang dollar, di ba, may araw-araw may palitan ng dollar. Pag bumababa ang dollar, anong epekto nito sa atin? Pag tumataas, anong epekto sa atin? Mamahal ba ang mga bilihin? Mumura ba ang mga bilihin? Ganong bagay. Okay? Sir, ano pa po tungkol dito? Political. Halimbawa sa political, alam natin politika, di ba? Halimbawa ngayon, ma-election. Halimbawa, nagpalit tayo ng president. Yung president natin is meron siyang pinasok na engagement. Halimbawa, tulad sa mga bansa na mura ang langis or mura ang petrolyo. Dito kasi sa Pilipinas, wala tayong sariling mga plantation na pwede natin pagkunan ng sarili nating langis or krudo or gasolina. Madalas, kumukuha pa tayo sa ibang bansa. Pero itong nagpalit na presidente, ang pinukusan niya ay yung langis or yung hinanap niya hindi sa Pilipinas yung pwedeng pagkunan ng langis. Therefore, yung politika, pwede makaapekto sa iyo. Sa ano pa baraan, sir? Halimbawa, yung business mo, pinasara ni Mayor, ayaw ni Mayor ng business mo, uy, bawal yan dito. Habing walang video okay dito, pinasara ni Mayor yung business mo. Kasi nga, apektado siya ng politika ba? Although, merong kasing guidelines sa sinusunod or merong resolution, pero sa tingin mo ba naapektuhan ka ng politika or political forces? Somehow yes or somehow no. Pero laging may epekto po yan. Okay? Kasi minsan merong mga leaders na ang focus ay ganito. Dito siya nag-focus. Pag gusto niya palakasin ang turismo, kung gusto niyang palakasin ang turismo, ang ginagawa ni Mayor, ang ginagawa ni Governor, nagbibigay siya ng extra budget or extra allocation, binibigyan niya ng kapital ang mga gustong magnegosyo na related sa turismo. Ay yung isa namang politiko, ang gusto naman niya ay mag-focus sa agrikultura, ay di ang business mo related sa agriculture. O kung siya ay naka-focus sa tourism, mag-focus ka sa tourism kasi nagbibigay pala siya ng pondo. Nagpapahiram pala siya ng kapital sa mga papasok sa negosyo na related sa tourism. Samantalahin mo kasi pwede kang magkaroon ka ng mababa or ng initial capital because of that political forces na maaaring makatulong sa iyo. Kaya babantayan nyo din yung class. Okay? Socio-economic. Kanina pinag-discuss natin ay economic lang. Ito socio, it involved the person din dito, ha? Socio-economic forces, may tao. Dito kasi determine din natin yung, sabi ko nga sa inyo, doon sa mga early meetings natin, kung ako gagawa ng 7-Eleven, saan ko ilalagay? A, sa Kapalonga. B, sa Bagong Silang. C, ay, tinan ko yung ekonomiya dun sa Bagong Silang. Aba, meron pala doon marami pala doon, may nyugan, marami pala doon, may mga kuprahan. Ba, pwede. Uy, sa Kapalonga, marami doon palang mga pwedeng bumili. Kasi majority sa kanila, may mga trabaho ang bawat pamilya. Ang mga bawat bahay ay may mga kinakain lagi. Ibig sabihin, parang pinag-aralan mo siya. Okay, yung ekonomiya sa lugar na yon. So the best place to put up the 7-Eleven store is to this address o to this place. Pinag-aralan mo, kinonsider mo yung kalalagayan ng pamumuhay sa lugar na yon. Okay? Technological forces. Siyempre ngayon, nagiging techy na ang mga businesses. Computerized na. Diba? Pag nagbili ka, tulad sa SM, sa HP, ini-scan lang yung barcode, alam na kung magkano ang presyo, alam na kung ano yung item yung binili mo. Okay? Ibig sabihin, is your business is ready to upgrade or to involve in technological forces or to be technologically advanced? Dapat open yung business mo. Kasi kung ikaw nagka-calculator, yung kabilang business
isang click lang, automatic na, ay talo ka nun. So you must consider this. Okay? Kasi baka nahuhuli ka na. Kasi alam naman natin, kinakain din tayo ng technology. Or we all know na nowadays, computer is very, reliable na. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan na natin. Okay? So, ibig sabihin, i-consider natin yung technological forces. Pag sinabing technological, ito yung mga advances o yung mga forces na related in terms of computerized or upgrading bukod sa nagiging nagiging techie, parang ganun. Okay? Next, ecological forces. Do you have any idea? Pag sinabing ecological, ano yung root word dito? Ecology? Ano kayang kailangan consider mo dito sa ecological forces? Okay? Sige nga, sino may idea dito sa ecological forces? Tingnan natin, mag-wheel of names tayo. When we say ecological, kasi naman sinabi ha, kasi baka naman kayo, may idea kayo dito syempre. Uy, si Grace. Oh, hindi to raffle ng load. Oh, Grace, pag sinabing ecological, tingin mo ano ito? Ecological forces. What are they? Kanina sabi ko sa computer, technology, economic, political, kayo na may sample. Pag sabi mo ecological, bakit kailangan mo ito i-consider if you are going to have your business plan? Grace? Po. Sir, Okay, sige. Any idea lang? ecological. Sige. Sir, ecological po. Opo. No. Sige, go. Talagang mo lang, huwag ka nang mag-research or mag-ano, kung ano pa idea Sir, mo. hindi po ako nag-research Sige. ecological. Ano po? Ano ba yan? Ginagamit. Parang ecosystem. Ecosystem. Ano ecosystem? Ano po? Saan siya related? Sa ano po? Sige. Ecosystem. Ecosystem po. Ay, Wala akong load. The rest, Sir, ano di niya yung legal. sir, di ko po alam eh. Hindi pa alam. Related po siya sa ecosystem. Sige, thank you Grace. Si Nicola, at may sinagot siya sa chat. This is related to what? Sa Sige daw. environment, sir. Oh, yun, environment. Ecology, environment. Sige daw, i-expound pa daw natin. Kanina, technology, ma-upgrade, maano. Bakit kaya kailangan natin i-consider environment if you are about to open or to have a business plan, to open a new business? Bakit kailangan natin i-consider environment sa tingin niyo, class? Yung, sir, sa pinagkukunan, halimbawa sa mga nyug, Okay, mga good. ganun. Dapat ay ano? Sir, sa akin po sir, may idea na po ako. Oh, sige. Anyone can Sir, raise your wait lang ha. Mm. Class, meron kayo diyang raise hand. Kung nakikita ninyo, pwede kayong magtaas ng kamay. Meron ba kayo dyan? Para kayo ma-recognize ko. Kaya mag-chat lang kayo kung sasagot kayo para pwede ko kayong i-mention. And of course, if you volunteer yourself, you have additional score. Okay? Sige. Ano yung ecological forces? Sige po. Pag-usapan natin. Ecological forces. So, Okay. yung tungkol nga po sa environment, sabi po ni Nicola, is Okay? yung i-consider po siya para malaman po yung mga competitors po at saka yung mga threats and opportunities po sa isang business na nakapaligid po sa business. May nabanggit kang competitors, threats, and opportunities. Opo. Okay? Good. Pero sige, kailangan malaman natin yung threats or sa mga kalaban, competitors natin sa business. Okay? That is a good idea. Meron pa bang idea ang iba? O Pero ako po meron. si Miss Samantha, para mapakinggan natin or ma-expound pa niya to. Sige, Jen. Sam? Alin po, sir?
O, di ba may sinagot Po, ka? O, sige, may sinagot ka. Sige nga, i-proof. Ano mo daw yung answer meron mo? po. Ano po? O, next ka, Ano Julius. nga po Next ulit ka. tanong? Psychological Gago. forces. Po? Ano nga po ulit kung bakit po, Why do we need kailangan to consider these ecological forces? Or bakit ba may kinalaman ba to sa negosyo natin? Bakit itong anim na ito kailangan nating bakit kailangan Ayun na po involved? si Okay, sige. Ano po kasi, sir, Okay. halimbawa, katulad na lang po nung SM sa Daet. Okay, Ano go. po, ang SM. likod po ata na yan. Yan po, if ang likod po ata na dati nun is Palayan. Okay, good. Go. Yung natin, yung mga paligid, mga environment. Kasi meron din naman po mga nabubuhay doon. Meron din po mga, nangangailangan din po doon. Katulad na lang pare, pwede pang bigas, pangkain. Okay. So, naawa ka doon sa Palayan kasi nawala nung magkaroon ng SM. Parang ganun ba? Or ganun ba yung idea? Parang ganun, sir. Okay, sige. Thank you, Sam. Okay po yun. Ibig sabihin, pag nagninegosyo ka daw, wag lang patayin ng building. Bah, paano naman yung mga magsasakang umaasa doon sa lugar na yun kung yung dating napakalawak na palayan ay ginawa mong establishment. Although nagkaroon nga ng bagong trabaho, pero may mga nawalan din ng trabaho kasi di mo na consider yung ecological forces. Okay, sige. Si Julius, pakinggan natin Julius, yung idea natin. Sir, kasi sir, ang ecological factors ay tinatawag ding natural factors, yung Okay. mga nangyayari sa natural na nangyayari. So, kailangan i-consider siya kasi halimbawa sir, yung sources, yung pinagkukunan mo ng mga materials mo ay yung sources mo na lang. Okay. Sa water sources mo, may Okay. pollution. May pollution. Part siya ng natural factors. Maapektuhan yung paggagawa ng mga product mo, especially kung yung product mo ay based na masyado siya sa tubig. Correct. Yan lang, sir. Okay, sige. Thank you, Julius. Meron pa bang maghahabol bago ko balikan yung mga sagot ninyo para ko dagdagan ko? Sige, you can chat or you can raise your hand or you can automatically open your microphone and you can tell who you are and state your answer. Ecology, environment. Okay? Kanina, nag-focus sabi ni Sam, ay may palayan nang magkaroon ng SM na wala yung palayan. Okay. So, kinonsider mo ba yung palayan or meron ba silang nabigyan ba sila ng bagong lupain na pwede nilang sakahin? Sana meron. Kasi nung bago naman ginawa yung SM, ay nabayaran lahat ng kailangan bayaran. Yung mga lugar doon ay binili or nakapaggawa siguro yung maaring yung mga farmers na may-ari ng lupa ay nagkaroon sila ng bagong opportunity kasi meron silang nakuhang pera para makapagsimula uli. Pero kung syempre yun ay sinira mo lang ng basang, ay yun dun ka. Ano pa? Sabi naman ni Julius, hindi lang pala yung natural environment na meron tayo. Pwede din palang man-made itong ecological forces. Kasi yung pollution, nagkakaroon ng pollution kasi dahil din sa kapabayaan ng tao. Halimbawa, yung water natin, yung ilog natin before, nakakapaligo kayo, di ba, sa ilog nyo, nakakapaligo kayo. Ngayon, pag nagpaligo ka dun sa ilog ninyo, paghaon mo, may basura ka ng bit-bit or meron ka ng tayo ng aso o patay na daga, something like that. Ibig sabihin, may kinalaman din palang tao sa ecological forces, parang ganun. Kasi halimbawa, tama nga, ang business mo ay mineral water or ikaw ay nagsusupply ng may water station ka. Tapos yung sa lugar na yun, nagka-oil spill o nagkaroon ng pollution sa tubig, patay ang negosyo mo. So you must consider that. Okay? O halimbawa, sabi naman ni Nicole kanina, yun sa mga buko. Halimbawa, yung buko na pinagkukunan mo, ecological forces, sa'yo ba yung bukuhan na yun? O baka nagkakaroon na ng kaubusan ng stocks, nagkakaubusan na ng supply. Ibig sabihin ay paubos na yung buko doon. Saan ka pa kukuha ng buko? Nagtanim ka ba ng buko? Bubunga ba ulit yan? We must consider always the economy.
the ecological factor or the ecological forces. Okay? Hindi lang po yun. Alin pa ba ang pwede mong sa ecological? Halimbawa, ang inaano mo yung mga papel or plywood. We all know that bond papers are from the trees. Di po ba? Ay ngayon nagkaroon ng modular ang government, ang educational system natin. Puro module tayo ngayon. Di ba? Anong naging epekto sa environment nito, class? Kung tatanungin kayo, ako nakinita ko dati noon, ang mga bond papers, di tayo nagbibilihan ng napakarami ng kahon-kahon. Pero ngayon, ang mga schools, kami nga sa CPS, every week nagpo-purchase kami ng 20 boxes of bond papers. Yung 20 boxes na yun, meron yung 100 rims. At ang isang rim, merong 500 pieces. So, ibig sabihin, 100 times 500, 50,000 bond papers ang pinopurchase namin a week para makaprovide kami ng modules ninyo. Ibig sabihin, 50,000. Sa 50,000, sa CPS pa lang na bond paper, gaano kalaking puno ang mga naputol o gaano kalaking kagubatan ang nakalubod dahil sa pagputol ng puno para makaprovide ng bond paper na to. Our bond paper is not made of plastic. Di ba? Papel to na nasusunog, galing to sa puno. Imagine, ang dami ng nakakalbong kagubatan. And yung bang business na napili mo, hindi ba siya makaka-waste sa environment? Ibig sabihin, nakakatulong ba to sa environment? Hindi ka ba nakakasira ng kalikasan? Nagmimina ka na nakakasira ka ng kalikasan or nangingisda ka na nagda-dynamite fishing ka? Nagdidinamita ka sa dagat? Di ka ba nakakasira ng kalikasan? Napatay mo na yung malilit na isda, pati yung mga corals or yung tinitira ng mga isda, nasira mo din. And therefore, you don't consider the ecological forces. Lahat ng may kinalaman sa environment, dito pasok sa ecological forces. Okay, class? Isang line lang yan, pero ang dami natin pinag-usapan. Hinimay lang natin para alam ninyo. So, sa pagpili pala ng negosyo, kailangan natin environment i-consider. Ang daming clearances yung dadaanan. Nako kayong clearance sa DNR, gano'n, di ba? Bawa ka magputol ng puno. Ay, lupa ko naman po yun, kaya wala silang pakialam kung papaputol ko yung puno na yun. Aba, teka, gano'n ba karaming puno ang puputulin mo? Kahit lupain mo, kailangan mong ipaalam yan sa local government. Anong department, sa DNR o sa DAR, kailangan mong ipaalam yan. Kahit pas lupa mo yan, kung sobrang dami ng puno na pinutol mo. Okay? So, you need to consider or we need to consider that ecological forces. Okay po? And the last one is the legal forces. Pag sinabi naman legal forces, kailangan mo maging legal. Kung naalala nyo kasi discussion natin dito, kailangan mo ng mga different permits. Punta ka sa BIR, sa mayor, sa barangay. Uy sir, kaaway ko po si Kapitan. Ay baka di ka makagawa ng negosyo kung kaaway mo si Kapitan. Kasi paano ko, how can you become legal? Ay kaaway ko po si Kapitan, pero dapat walang personalan. O dapat ganun. Okay? Kung may pagtampuhan kayo ni Kapitan at di kayo inisyuhan ng barangay permit, naman pwede ka magreklamo kasi wala namang kinalaman yung tampuhan ninyo sa permit na ino-open mo. O baka na personal ka ni Kap o ganun. But what we are talking about legal, we need to make our business legal. Ibig sabihin wala kang tinataguan. Ibig sabihin lahat ka nagko-comply. Uy, kailangan ko palang magkuha ng permit kay Cap, kay Mayor din pala kailangan kong kumuha. Ay, kay Gob kailangan ko din palang kumuha. Kunan mo lahat yan. Puntahan mo yan. Pag nagawa pala po ng isang negosyo, pati pala po sa Bureau of Fire nakuha ng fire permit, yes. I-inspectionin din nila yan. Ay sir, may isa lang akong na-miss sa forces na yan sa 6. Hindi ko siya kinonsider. Your business will be affected. Or maybe, your business will decline or will end up to closure or to bankruptcy. Kasi ngayon, baka di mo nakita yung importance ng voice na yon. But during your operation of your business, nakita mo na, ganito pala kahalaga ito, dapat pala inuna ko itong inasikaso. Something like that. Okay? So I hope we are all good in the 6 voices that
may affect our societal analysis. Okay? Kabuuan, yung tinitirhan natin, pangkalahatan, tao, the whole societal analysis. Kaya baka may ano ang societal problems natin, anong society problems natin, o ano yung mga social issues problems natin, kahirapan, poverty, kinukonsider ba yan? Or yung pollution, kinukonsider ba yan? That is part of your societal analysis. Ibig sabihin, sir, sa business plan namin, makikita po ito. Yes. In terms of political, ano bang ginawa mo? In terms of legal, ano bang ginawa mo? In terms of technology, ano bang ginawa mo? Lalabas yan sa business plan nyo. Okay? Industry analysis. Analysis, industriya. The third level of environmental analysis. Conducting a critical evaluation of the forces in this industry that affect the proposed business. Okay. Critical evaluation, ibig sabihin malalim na pag-aaral o pag-evaluate. Sir, ano po ibig sabihin? Ano po ang example niyan? Okay, halimbawa, sa industriya natin, ganito ngayon ang laro. Ganito ngayon ang in-demand. Di ba? O ngayon, di ba anong sa Netflix, patok na patok yung Squid Game. Di ba parang kahit sino, pag tinanong mo, may idea siya sa Squid Game. Yung iba, tinanong mo sa Lazada, sa Shopee, available na yung jacket na pang Squid Game. Available na yung mask ng mga staff o yung mga nakapula doon sa Squid Game. Available na yung mga stickers, ganyan. Ibig sabihin, sinabayan nila yung laro ng yung trend. Sinabayan nila. And you must consider that, syempre. Okay? O ngayon, mag-e-election, ay, mauuso ngayon ang mga t-shirt, printing na may mukha ng politiko. Pwede din yung mga pamaypay. O kaya mga estampita, mga flyers. May mga, ngayon, trabaho ngayon ang mga layout artist. O pwede mo i-consider yan. Ay, mga tarpaulin, pwede din, pwede nating inegosyo. Something like that. Evaluating the probable position of the business. Probable. Pag sinabi class probable, ano ibig sabihin ng probable? Pag sinabi probable, sabi ni dictionary, likely, credible, possible, feasible. Ibig sabihin, parang ano mo ito, parang hindi pa man siya ngayon, pero parang may chance. There is a chance, yung position sa business. Sabi ko sa inyo, pag kayo nakapwesto, di ba sabi ko last meeting, pag kayo na nakapwesto sa business, it's your advantage already kasi kayo na na-stock-tok. Di ba? In example ko to dati sa siomai, sabi ko sa Kapalongga, madami nag-offer ng siomai, pero parang nagkaroon ng standard yung siomai ni Nanay Leia. Kaya evaluate mo, sino ba ngayon ang nasa itaas? Sino ba ngayon ang may position? Sino ba ngayon yung nakapwesto? Kaya, pwede ko ba itong makuha? Pwede ko ba itong sa paanong paraan ko kukunin? Pwede ko ba siyang tapatan? Pwede ko ba siyang pantayan? Something like that. Determining the most appropriate strategy that may be adopted by the proposed business. Most appropriate. Pinakababagay na style mo o estratehiya mo na pwede mong i-adapt or na pwede mong gamitin sa gusto mong business. Doon sa mga pinasa nyo mga proposals, mga business proposal o product proposal, karamihan doon mga pagkain. Kung anong strategy mo para bumili doon? Ang mga client mo ba laging gutom para laging naghahanap ng snackan? Ay, yung ino-offer ko, sir, kahit hindi ka gutom, pwede nila itong itago sa bahay muna. Pag sila ay nakaisip, kumain, pwede nilang kainin. O yung product na inano nung isa, madaling mapanis. Dapat pag binili, dapat makain na within 24 hours. Pag inumagahan pa, panis na. Kaya dapat napakaganda ng strategy mong gagawin sa industriya. Okay? Industry analysis. Hanapin mo yung strategies. So, saan ko po hinahanapin? Ay pagplanuhan, kaya we are making business plan. Pwede kang mag-research, ganyan, anong pinaka-best strategy. Pero, syempre, dapat nakikita mo din yan, Kaya, class, sabi ko sa inyo, pumasok kayo dun sa negosyong gusto ninyo. Ibig sabihin ko nang pumasok kayo, unawain talaga ninyo. I-feel ninyo na kayo ang may-ari. Paano kayo bebenta, paano kayo kikita, anong style ang gagawin mo para bumenta yan. Okay? Next is conducting a critical evaluation. Yung say critical, pag sinabi ba ka sa ospital, yung pasyente mo, critical ng kondisyon. Ano ibig sabihin nun? Critical, delikado na daw. Nagdidelikado na. O nagdi-50-50 na. Okay?
50-50 na yung pasyente mo. Sabi daw dito, conducting critical evaluation is the most delicate, pinakadelikado, tedious and difficult, pinakamahirap at pinakasensitibo sa analysis. Why? Okay, sabi dito, there are some business plans that do not even show any indication that a critical analysis has been conducted, but rather the evaluation appears to be a mere play of words. Okay. Yung iba daw na business plan, pinaganda. Ibig sabihin, ang ganda ng pagkagawa ng business plan, yung pagkagawa ng mga salita. Ibig sabihin, matatamis yung salita. Parang sa nililigawan mo lang, puro ka words. Ang ganda nung mga banat mo, nung mga hugot mo. Parang pinaglalaroan mo yung mga words. Umeepekto naman, di ba? Umeepekto naman. Pero sabi daw dito, kailangan talaga meron kang critical judgment or analysis. Malalim o kaya yung parang tinitingnan mo yung business mo na voice na. Ibig sabihin, halimbawa, yung business mo ay pasara na o yung ano. Ibig sabihin, nakikita mo ito. And nakikita mo din kung paano mo siya ibabangon. Nakikita mo din kung paano mo siya tutulungan. Huwag yung nakadepende ka lang na ang sabi mo ay, manamamayagpag ako sa industriya, ako ang sigurado ako dito babagsak. But in reality, dapat ay face your fears. Harapin mo na baka yung business mo mapunta sa pagkasarado. Kaya pag-aralan mo din, okay? Nevertheless, not all forces in the industry, even necessary analysis, must be analyzed and described. Only those forces that are deemed substantial effect, either positive or negative, to the proposed business must be critically analyzed and properly described. Okay? Dito ko sa mga nabanggit natin kanina sa mga forces, sabi ko sa inyo, they will all affect your business. Pero meron dong forces na talagang doon kayo magfo-focus o doon karamihan yung discussion nyo or mahaba yung portion ng force na yon compared to other force. Okay? Halimbawa, yung business nyo related sa environment, ibig sabihin, mas marami kayong laman tungkol sa environment compared to technological. Eh, alam naman natin, pag environment pinag-uusapan, medyo nasa farm kayo, ay less yung technology yung pinag-uusapan doon. Okay? Sige po. Patuloy tayo. Sabi dito, the unsatisfied demand may be considered the market check the proposed business under the following condition. The proposed business has the capability to produce the product. There are no expected new entrants in the industry other than the proposed business. Ito nakita mo. Ang nakita mo, yung pinopropose mong business ay talagang kayang mangyari or kayang ma-produce yung product. Ibig sabihin, visible o kaya ay wait lang ha, sino tong naka-open yung mic na may dumadaang motor? Paki-mute po yung inyong mic para di tayo ma-disturb. Mute na muna po, okay? Pag tinawag ko kayo, so you can open your microphones, okay? Sige. Ibig sabihin, yung business na pinopropose mo, may kakayahan, pwede, makatotohanan. And the number 2, pansinin mo to. Consider mo to. There are no expected new entrants to this industry other than proposed business. Sabi daw dito, kailangan daw wala kang kaparehas na talagang ganong kaparehas ng gusto mong maging business. O kaya, wala kang inaasahan na makakalaban mo na gano'n din. Sir, naglalabasan kasi po yung kalaban. Pag nagsisimula ka na ng business, saka lang sila naggagaya, nagkukopya. That is normal. Pero kung from the first place pa lang, kasabayan mo na siya agad, alam mo nang dehado ka, pag-aralan mong maigi. Okay? O halimbawa, si Jollibee at si McDonald's. Sinong nauna sa tingin nyo? Si Jollibee o si McDo? Any idea? Sinong nauna? Jollibee o McDonald's? Kasi ito ay mga kilalang McDo. Sinong nauna? McDo, Jollibee. McDo. Si McDonald's ang nauna. Sino namamayagpag sa industriya ngayon? Jollibee, si McDonald's. Jollibee. In terms sa inyo, kasi kayo talaga mga Jollibee, batang Jollibee, di ba?
Pilipinas Sa, po, Jollibee. okay. Sa bata, sino ang appealing? Jollibee, McDo? Jollibee po. Jollibee. Jollibee po. Uy, sino sabi yung McDo? Prove mo daw yan. Di ba? Sa mga bata, Jollibee. Ano? Sige. Sino po yan? McDo, sir. Bakit McDo sa bata? Mga 2010 ganun. Ano? Mga parang nakaraang taon ganun, mas pa po ang McDo kaysa Jollibee. Nahigitan na po ng Jollibee, parang ganun. Sa bata? Opo. Ano yan? Anong basis Parang mo ganun yan? lang po sa akin lang, para sa akin. Yun ang nakita mong ganun. Pero in reality, Opo. tinan mo, kahit sa mascot, nilabas mo si Jollibee, tsaka nilabas mo si McDonald, mascot. Saan pupunta yung bata? Jollibee. Sa tingin ninyo, kay Jollibee mascot Jollibee po. or kay mascot, kay McDo? Ganon kalakas yung hatak eh. Yun ang pinag-usapan natin dito. Nauna ka nga sa industriya pero hindi mo na maintain na sustain. Nauna nga si McDonald's pero hindi niya na sustain. Kasi ang daming strategy ginawa nito ng Jollibee. Dati kung nakita ninyo yung mascot ng Jollibee, payat pa yung Jollibee na mascot. Kung i-search ninyo, payat-payat yun dati. Pero because of studies and because of strategies, techniques, mas nakuha nila yung tamang itsura ni mascot na Jollibee para lagi nakasmile. Nakita mo bang si Jollibee mascot na nakasimangot? Di ba parang lagi siya nakasmile? Di ba? At nagkikindat pa siya. Pero anong nangyari naman kay Jollibee, kay McDonald mascot? Hindi siya naging ganun ka-appeal. Pero pares lang sila nag-o-offer ng kiddie meal. Di ba? Pares silang nag-o-offer ng free toys. If you order, may free toys ka. Pero saan tinalo ni Jollibee si McDo? Maraming factor. Maraming tayong how about the issue of the chicken towel of Jollibee? Do you think chicken towel affect the operation of the Jollibee? Nung una sigurong week or 2 weeks, di ba? I know you are aware yung towel na naprito na naging parang chicken sa Jollibee. And that is a national issue. Sa Facebook, sa TV, pinag-usapan. Pero pinatay ba nito ang negosyo ni Jollibee? No. Bakit? Kasi sila yung nakapwesto. Sila yung mataas yung kanilang pwesto. Ibig ko sabihin ay hindi basta-basta kayang itumba ng kung sinong competitor lang. Ganun yung target, ganun yung vision o ganun yung goal natin sa business natin. Pero it takes time, ha? Hindi naman ibig sabihin ay pag-open mo ng business mo, nasa iyo na yung ganyang position. Okay? Binanggit ko lang, kinonsider ko lang dito yung may mga new entrants. Dapat daw, wala kang in-expect na new entrants. But believe me, class, sabi ko nga sa inyo, kung nagtitinda ka ng barbecue sa isang kanto at marami kang customer, the following day, meron na din sa kabilang kanto nagtitinda ng barbecue. Ganon tayo sa Pilipinas, ganon tayo. Yung mga Chinese, dun ang advantage ng mga Chinese. Yung Chinese, ganito yung negosyo mo, ibang negosyong kapasakin ng isang Chinese. Pero tayo mga Pinoy, meron tayong attitude na uso ang popcorn, di ba? May popcorn ang kayo dyan sa tindahan nyo. The following week, months, puro na popcorn ang tinitinda ng mga kapitbahayan nyo. Something like that. Or may naghalo-halo business, halo-halo na yung lahat. Okay? Demand and supply analysis. Simple lang, class, pag sinabing demand, anong sabihin ng demand? Apila ng tao, nagde-demand ako, gusto ko yan, gusto ko. Yan ang demand. Pag sinabi namang supply, ito yung produce, quality din na po produce. O yung available ba yung supply mo or supplier or supplies. I-analyze din pala ito. Di ba tinanong ko sa inyo ito dati? Anong kailangang iunang i-consider? Ang demand ba o ang supply? Kailangan ba tingnan mo muna kung kaya mong makaproduce o kailangan mo bang magpa-order muna bago ka magtingin ng pinapa-order ng quality or ng na mag-produce? Halimbawa, okay? Ang daming naghahanap ng ganitong paninda, mataas ang demand mo. Madaming naghahanap, kaya lang nung madaming nag-order, hindi mo na siya
na i-provide kasi wala ka ng supply, wala ka ng supplies. Kaya dapat by consider mo muna si demand o si supply. Dito tayo mag-analysis. Sabi daw dito, it is also called the consumer and competitor analysis. It is the backbone of the foundation of all analysis. Sis po ito, ay po ito. Ay natin na. Yan. Where there are no consumer or buyers of the product, the business will never be created. Of course naman, kung wala kang buyer or consumer. The presence of the consumer is the ultimate reason for the existence of any business endeavor. Correct. Dahil may mamimili, kaya may negosyo. Sabi ko nga sa inyo, ilagay mo yung business mo sa bundok, sino mamapunta doon para magbili? Di ba? Ibig sabihin, wala dong consumer, di yun mag-i-exist or di magtatagal ang negosyo mo. Okay? Pero minsan, di ba may mga business na, or may mga consumer na willing to wait. Ay, wala pa po yung binibili mo. 1 month pa po, babalik yun, madating. Ang laki na ng demand, pero wala pang supply. Pero dahil sobrang ganda ng business mo, they are willing to wait na magbalik yung supply. Meron namang nagsabi, ay, gusto ko sanang bumili, kaya lang wala ka man pala. Di na lang ako bibili. Kaya, i-analyze mo itong dalawang ito. Okay? Sige. Maghingi ako ng idea. Sa tingin ninyo, ano ang kailangang unang i-consider ng business owner? The demand o yung supply? Sige nga. May madig lang tayong ibang names, may madig lang tayong ibang idea. Demand or supply? Andyan ba si John Aaron? Is John Aaron here? Pakicheck daw po. Andyan ba? Wala. Dito po. Okay. John Aaron. Good. Andito. Ang mga nabubulot natin ay mga nandito. Balik ko dun sa question. Sa tingin, on your own opinion, there is no wrong and correct answer here. May correct pala pero walang mali. Anong kailangan consider kung ikaw ang magne-negosyo? Kailangan mo bang unahin ang demand o ang supply analysis? Demand po. Demand, sige. Then prove or tell us what do you think why demand? Kasi po, sige. Pag alam mo po yung demand, malalaman mo po yung supply. Pag alam mo yung demand, alam mo yung supply. Sige. May dagdaga pa or ano? Dagdagan mo pa? Okay na. Ang idea mo, pag alam mo yung demand, alam mo supply, ibig sabihin, alam mo yung order, ay di, alam mo ang bibilihin mo. May point. Kasi halimbawa, ang demand, may 10 nangangailangan ng ganitong product. May 10 nangangailangan. Ibig sabihin, ang bibiling kong supply is good lang na makagawa ng 10. Ay pag nag-order ako ng 20, ay baka magsubra yung supply ko. Wala naman ang naghahanap ng ganong bilihin. Which is true, di ba? O halimbawa, kayo, tulad ninyo, may bibiling kayo dun sa, halimbawa, ang negosyo nyo ay uniform. Ang daming biniling tela ng mananahi. Pero yung mapatahi pala sa kanya, kukunti lang. Therefore, ang dami niyang supply, pero wala siyang demand. Kaya sabi ni John Aaron, kailangan mo munang magpa-order, kailangan mo munang tanungin, sino ba talaga nangangailangan ito? Kasi baka naman, ang dami kong ma-order na pang gagawin supply, pero walang maghanap. Okay? Which is also true. On the other hand, meron naman din itong pwedeng mauna yung supply. Available po ako. You can buy anytime. Yung syempre, iba namang negosyo, iba namang mamimili. Ay, ang ganda dun mag-order. Kasi, anytime na pumunta ka, pag uwi mo, may bit-bit ka. Kasi, wala pa man lang naghahanap, available na sa tindahan na yun. Anong sample nito? Mga bakery. Di ba sa bakery, ang dami mong in-offer na tinapay, ang dami mong display. Pero lahat ba yun hinahanap ng customer? Hindi. Maaring yung isa, ang hanap lang ay yung pandesal or yung pandekuko. Pero yung iba, walang pakialam doon sa ibang in-offer mo. Ano ibig sabihin? Doon sa ibang niluto mo, mabubulok. Gagawin ko na lang syrup pudding, i-recycle ko na lang. Which is also good. Meron kang recycle, reuse, recycle. Pero doon sa bakery, nauna yung supply.
Class, the correct answer here is it will always depend on what your business is. Okay? Kasi pwedeng demand ang unang priority, it's correct. Sabi naman ng isa, supply, it's also correct. Kaya sabi ko, there is no wrong answer. I-consider mo yung business mo. Kung ano yung kailangan mo doon. Okay? Cellphone technology ang business mo. Cellphones. You are offering or nagbebenta ka ng cellphone. Ang hawak mo lang brochure. Ang hawak mo lang magazine. Gusto mo ba nito? Next week, andito na yan. Imagine, inuna mong supply, nag-order ka ng 10 Oppo or 10 Nokia, 10 iPhone na ganito, which is so expensive. Pagdating mo sa pinaporderan mo, wala naman nag-order noon. Andyan yung supply, wala yung demand. Kaya ang ginawa mo, magazine lang yung daladala mo muna, magazine lang. Tapos after 1 week, nakukuha nila. After 2 weeks, after a month, dadating na yung cellphone. Inuna mo yung demand. Okay? Okay naman supply, inuna naman niya yung mga gamit niya. Kasi baka ang business mo ay ang daming supplier. Ibig sabihin, pag may kulang na isa, hindi na mag-exist yung business mo. Halimbawa, scramble or sabihin natin shake, ang order, shake ang ano mo, shake, nagsishake ka. May mangga flavor ka, may mango ka, may ube, may ganyan. Yung mango available pero yung ube hindi. Di wala kang supply. Wala ka. Pero nung dumarating yung customer, ang sabi nila, mayroon pong, pabili pong shake, yung ube flavor, patay, wala kang supply. Kaya yung iba naman, nag-i-invest sila sa supply. Kasi bakit? Ay, di naman mapapanis agad yung ingredients ko. Tagal naman nung masira eh. Nire-rep ko lang, okay na, survive. Which is also good. Kasi you invest on your supplies. Wala pa man lang demand. Kasi sa pagkain, kadalasan, dapat available yung pagkain mo. Hindi naman pwedeng sabihin, nag-order ka, mapaluto ako ng chicken, ang ginawa mo, ay sandali lang, mabili muna akong chicken sa palengke, lulutuin ko lang. O kaya sandali lang, huhulihin ko muna sa bakuran, kakatayin ko pa yung chicken. Di ba? Kaya sometimes, supply must be first considered rather than demand. And sometimes also, demand must be first considered before the supply. So much for that. Basta alam nyo yung business ninyo, ang mahalaga, ina-analyze ninyo. Okay? Mag-analyze kayo. It depends on your business. Next, evaluating the business position. Evaluate, alam nyo no, pag sinabi evaluate, parang sa quiz, sa estudyante, pag nagsasabi nagkaroon ng evaluation, okay, meron decision making sa dulo. Go, stop, pause, parang ganon. After analysis, the factor environment is to industry environment that primarily affect the proposed business. The next step now is to evaluate the possible position in the industry. This deals with the market share growth that may use a perceptual map or also called the positioning map to help them understand their position against their competitors in the market. It shows how the consumers respond to their products and services. The sample map shows, parang ganito. Okay, sige. Gagawa ka daw parang ganito sa business plan mo. Ang tawag dito ay perceptual map or the positioning map. Kasi nga nag-i-evaluate ka na. Okay? Okay. Anong business dito ang sample natin sa tingin ninyo? Soft drinks, di ba? Hinati, low in sugar, high in sugar. Look first the rectangle shape. Okay. The low sugar or the cross. Low sugar, high sugar, low in caffeine. Low in caffeine. High in caffeine siguro itong isa. Kasi itong opposite ni low. Okay? Mapansin ninyo, yung sa high in sugar, 7 up, 5 to 15 years. Yung medyo may edad na andun sa low, female, 30 to 50 years, Pepsi Max, diet, or yung Zero, Coke Zero. Dito, Coke, Pepsi, yung matatamis kasi mga bata-bata pa. Plus, anong klase yung conceptual map na position na sinasabi?
Dito class kasi nag-evaluate ka. Ano ba yung malakas? Ano ba yung mabili? Ano ba yung mabenta? Ano ba yung tama sa mga kliyente ko? Sabaw sa CPS. Bawal ang soft drinks. Ay di wala. Ikis na to lahat. Diba? Kasi nga, kung di mo consider yung place mo, di ba sa mga schools, pinagbabawal ang soft drinks. Ang soft drinks nasa labas ng school mga kabenta. Pero ang canteen, hindi pwede mag-offer. Pinagbawal po yun ng DepEd ng soft drinks. Kasi nga hindi daw healthy. O di paano pa sila pamibili sa akin? O di ba kaiba ng offer ko dun? Palamig na lang po, palamig. Ano ba? Ano bang mabentang klase ng palamig? Yung matamis or yung low sugar o hindi yung masyadong matamis na palamig? Ay, mga bata-bata po ang audience ko eh. Kasi karamihan dyan, gusto matamis. Sabihan ka pa niyan, ay, walang lasa. Sabihin ka nung mamimili mo. Ang tabang po, di na ko mabili uli. O, mag-evaluate ka. Therefore, the following month or the following week, ang i-offer ko na most of my palamig ay mga high in sugar. Parang ganun. Eh sir, baka ba po magka-diabetes yung mga estudyante mo? Ay yung mga estudyante mo din naman, dapat meron din silang limit. Siyempre, alam naman nila, di naman everyday kailangan sila ay nakapalamig na matamis. Di ba? Parang ganun. But the only idea here is you evaluate. Kailangan pag-aralan mo. Kailangan tingnan mo ang business mo. Pause muna ba ako? Go pa ba ako? Stop na ba ako? Or kailangan ko bang mag-divert, mag-change strategy? It will always depend on the evaluation. Halimbawa kayo, ako si Sir, nagpa-evaluate ako, nagpa-exam ako, bagsak lahat. What will come next? Ano nga gawin ko? Balikan ko yung discussion natin, ulitin ko nga. Dapat kasi ganito. Ay, nagbaragsak lahat. Ay, very good. Ma-proceed na ako sa next topic. Ganun ba dapat ang gawin ko? No. Based on my evaluation, ang daming bumagsak. Kailangan kong balikan siguro ang topic na ito. Siguro mag-makeup class ako. Pasado lahat. I know, it's time to go or it's time to move on. Next topic na kami. Something like that, ha? I know you understand me. So, we will continue. Okay? But before that, water break muna tayo, water break. Pwede kayong mag-inom, stretching, pwedeng mag-CR muna, water break. Okay? Let's have a water break for 5 minutes. Sige, break time po muna tayo, break time. Tuloy na po tayo para matapos na rin tayo. Okay na po ba? Okay. Sige. Nakainom na, naka-stretching na. So, 9:30, 10:30, 11:30, 12. So, 2.5 hours. Okay, so let's continue our discussion. Dito tayo sa, tapusin ko lang ito, tapos na tayo. Determining the most appropriate business strategy, o sinabi ko na yung class. Pag sabing most appropriate, kasi may strategy sa business na pwede nyong gamitin, pero hindi ibig sabihin class ay yun na yung pinaka the best, di ba? Kaya hanapin nyo yung pinaka best. Halimbawa, sa examination, di ba? Sir, parang halos lahat ito tama. Ay hanapin mo yung pinaka tamang-tama. Okay? Business description, kanina bago magsimula yung klase, pinakita ko yung 2 video na kung paano i-describe yung inyong business. Okay? Simple lang naman. Halimbawa, dito, 2 lang naman yan kung hindi product, services. Paano ba i-describe ang business mo? Number 1, product or services that it plans to produce or serve. Kaya ba ito ginawa, yung product? Ano bang plano mo sa product na ito? Bakit mo ba siya ginawa? Sino ang bebentahan mo? Bakit mo ba gusto yung service na yun? Sino ang paglilingkuran mo? Okay? Various plant and office equipment. Ano ang mga kailangan mo? Anong mga gamit na meron ka? Ganda pala yung business niya kasi may mga ganito siyang gamit, office equipment or plant. Size of the proposed business. Gaano ba kalaki? Kanina, binanggit ito kanina doon sa pinanood ko.
future parties with whom contracts may be necessary. Parties, hindi ito yung birthday party. Pag sinabing future parties, ito yung sino ba yung mga grupo na sa tingin mo ay pwede kang makipag-contract or pwede kang makipag-tie up. Oh, 'di ba? Halimbawa, sabi ko nga, halimbawa, milk tea yung business mo, sino nagpo-produce nung mga lagayan mo ng milk tea, yung mga baso? So, pwede kang makipag-tie up. Okay? Personal requirement, administrative operation. Ano ba yung personal requirement? Bakit kailangan yun sa description ng ng business mo? Ibig sabihin kasi ng personal requirement, ito lang po yung parang sinasabi lang dito ay di ba yung business is usually ano ang kailangan sa akin, anong requirement sa akin para maipurusok ko to. Halimbawa, bilang owner, you need to be also the manager or you need also to be the overseer or you need to be the financier. Common po yan. Pag ikaw ay business owner, financier ka rin, naglalabas ka ng pera mo. Pero sometimes, it requires, kaya malinaw dapat sa business plan, sometimes, yung business plan na ginawa, akong may idea, ang requirement ko lang, only the idea ay sa akin. Pero, yung other needs sa business ay open ko for investors. Halimbawa, yung financer ko, hindi wala akong pera kasi idea lang meron sa akin. Ikaw ang taga-finance ko. Pero ako yung idea. Okay naman ako lang yung service, ako lang yung taga-gawa. Bawa, yung buko pa, ako marunong gumawa, di akong taga-gawa. Pero iba yung taga-supply, iba yung taga-capital, iba yung taga-bigay ng budget, iba po yun. Okay? Administrative operation. Kailangan daw yung administration nakalagay din sa business description. How do you administer your operation? Halimbawa, daily ay open kami. Ibig sabihin, administrative, ibig sabihin, how do you operate your business in relation to the administration? Ibig sabihin, pag sinabing administration, paano mo ba siya pinapalakad o paano mo ba siya pinamamahalaan? Kailangan daw yun ay kita sa business description. So if you're going to write your business description, you must consider these 6. Okay? May na po tayo dyan, ha? Oh, yeah. Ano na to? Activity na to. Yung activity na ito ay next week next week due ito. Kasi may nauna na tayong due ngayong week. Okay? Class, dito 3 form ang gagawin ninyo. This week, hintayin nyo yung comment ko dun sa business na para may mapili na tayong isa. Pinag-practice ko na kayong magawa ng vision, mission, goals. Dito, yung napili ninyo, gagawa na talaga natin ito. Kompleto na po ito, class. Sir, ano pong klaseng kompleto? The summary. Class executive summary, tigka-kaunti lang ito, ha. Hindi naman ibig sabihin ay lahat na ito. Di ba pinag-usapan natin to? When we say executive summary, dadaanan mo yung ibang portion ng business plan pero hindi mo siya bababadan lahat. Ibig sabihin, patikim lang, buod lang. Diba, sinabi natin yan? Yung para kapag sa Netflix. Then, pinag-usapan natin yung environmental analysis, trend, consumer, competitor, market share. Lalagyan nyo na din po ito, class, ng mga laman. Sir, mukhang madami na Product description, equipment materials needed. Ito naman yung huling 6 na pinakita ko. Size, personal requirement. So all in all, meron tayong 3 forms na gagawin. Sir, 3 papel lang po talaga yan, no? Siyempre dito, halimbawa, magiging 4 na pages na o 5 page kasi mag-enter-enter na lang kayo. So I will send this. So siguro this is medyo may kahirapan naman, hard task to do. So I will give, kung ito ay 1 week, 2 weeks, so I think I will give 3 weeks. I will include na yung sa 3 weeks yung inyong academic break. So, any questions about these forms that I am going to send to you and I am going to post it sa ating Google Classroom? As of now, any question po about these forms? Sige nga, may I ask someone or anyone from the class? Or it is okay?
Okay na tayo dito. Sir, send mo na lang po. Kami nang bahala. Ha? Sige. Magsalita po kayo. Ilang weeks ang gusto ninyo na deadline? 1 week? Class, ilang week? 3, sir. Ha? 3 weeks. May tigi isang week kayo sa bawat page or bawat description. Okay na tayo sa 3 weeks. Oh, may hihirit pa sa 3 weeks, wala na. O masyadong matagal ng 3 weeks daw. Baka may gustong may 2 weeks lang. Class. 3 weeks na lang tayo. O may gusto pa ng 4. Sir, 4. Ano? 3 or 4? 2. Sir, 4. Pag 4, di 1 month na yan. Next month ng submission ito. November na ang submission yan. May ibang part pa tayo ng business plan class, ha? Class, kahit may deadline tayong mahaba, patuloy pa din ang discussion ko kasi may ibang topic naman tayong i-discuss na makakatulong din sa pagsulat nyo sa business plan. Pero patuloy din dapat ang pag-update nyo sa business plan. Sabi ko nga sa inyo, at the end of the semester, may inaasahan tayong isang business plan na gawa ninyo. Hindi nyo pa kailangan ipaprint. Okay? No need to for printing. Kaya di kayo magastos ng printing, kaya magang type lang kayo, magang i-encode lang kayo. Sa cellphones, magang type lang kayo. Okay? So if today is October 7, 1 week sa 14, 2 weeks sa 21, 28. Parang masyadong matagal naman na ang November 4. Isakto ko na lang kaya sa ito, 28. Sa tingin nyo, kaya na class? Kaya na siguro yan. First week, second week, third week. 28. Ayan. Class, dito lang tayo, magkasundo na tayo. October 28, before the month ends, deadline ko po itong tatlong ito. Okay? So, I am going to post this sa ating Google Classroom at para kayo ay makasimula ng gumawa. Bibigay ko po ang soft copy para pwede kayong mag-edit, mag-add-add na lang. Deadline is October 28. So, you have ilang days pa. Meron kayong 21 days para gawin. Naman gumawa kayo sa last 20 day na, last day na, saka kayo magawa. Okay? May tanong pa po dyan? Wala na? Susunod na papasukin natin ay ang mga plan na. Organizational plan, production plan, and operational plan. But I think I will start these plans next meeting na lang. Okay? So, kahapon pag meeting namin, we are required to have assessment from you. Kaya meron akong short quiz for today. Okay, short quiz lang. Itong short quiz na ito is good for 5 minutes lang. Sobrang short, 5 minutes lang. Okay? So before that, I just want to see you. Please open your cameras. My grade 12 learners, please open your cameras. Yung mga tatluhan dyan, pakita kayong tatlo. Sige nga. I will send this screenshot to our dear faculty. Kasi gusto nilang makita kayo o anong itsurahin natin pa nag-online class. Richie, open. Myla, open. Jen, open. Julius, JP. James Gonzalez, open. John Aaron, Pauline. Rex, Rochelle, Ferdinand. Jason, Trixie, Billy. Janine. John Michael, Von. Mr. Ablao. Intoy. Sige.
Open na. Si Jasper, open cam. Okay? And I will take a screenshot and I will send this to the group chat of the faculty. Rex Donkey. Nag-alis na yata ito. Nagmamasyal na yata. Ferdinand. Jason. Conmigos. The Conmigos. Asa na kayo? The Conmigos. Marami ito sa kanila eh. Si JP, andyan na. James Gonzalez. Isturas, Mayla. Tatlo kayo dyan, di ba? Sige na, may face mask naman kayo. Pwede naman kayo magtabi-tabi dyan. Tatlo kayo dyan, di ba? Sige. Let me show you para kita ko kayong tatlo. Yan. Parang nagtitiktok pa kayo dyan ha, bago kayo kayo naglabas sa picture. Okay? Sige, I guess marami-rami na tayo. Take, your best smile. Julius, asan ka na? Ayan na. Sino na wala? Si Mr. Ablao. Yung Conmigos, wala pa rin, oh. Okay, sige. Smile. Smile for our dear choice. 1, 2. Richie, nawala ka. Okay, another one. 1, 2. Yan. Last one. 1. Last one na. 1, 2. Okay. Sige, may screenshot na tayo. Yung mga di nag-open, hopefully may na-internet ninyo, pero wag naman sanang iniwan yung cellphone na masyal na. Sabi ko nga sa inyo, kahit pag CR, pwede nyo dalhin yan, bit-bitin. Okay? I will send the link sa ating chat box and I will close the quiz and start to review. Makita na natin kung sino ang mga pasado or highest. So the time is 11:25. I will open the examination at 11:30. So may 5 minutes pa kayo para mag-scan ng notes. And I will close it 11:45. So meron kayong 15 minutes to answer the quiz. It's online. You will just choose and you will just select. Okay? So 5 minutes is scanning and I will send the link for your short quiz. It's a requirement for all of us. Okay? So have your short scanning of your notes para sa short quiz natin. Sige. I will give you 5 minutes and I will send the link at exactly 11:30.
Class sa isang account, pwedeng magsagot kung tatlo kayo sa basang bahay, pwede kayo magsagot ng sa isang account lang, pero palit-palitan nyo yung pangalan nyo pag pipill up. Okay? So, sige. I will now send the link para kayo ay makapagsimula na ng pagsagot. Link is now sent to our inbox. Kung may mga tanong po, magsalita lang ha, magsabi lang po sa akin if you have any question.